Yun, magandang hapon mga idol. Itong nakikita nyo na to ay isang ng tugas na kung natatandaan nyo, ito yung tinanim ko kahapon na large. Nakuha ko yung cuttings na to doon sa puno na yun. So, yun. Ngayon, kung bibili kayo ng tugas na from Jensen, ang may advice ko lang sa inyo, ito legit to, si Kylie Lee. So, yun yung binilan ko ng mga tugas ko nitong mga nagdaang araw na to. Yon mga idol, itong nakikita nyo na itong hawak ko ay sanga ng tugas na malaki. At kung mapapansin nyo, ito ay pinagputulan to doon sa large na tinanim ko kagabi. So yon. Ngayon, ang may advice ko sa inyo na legit na pwede natin bilan ng tugas kay Kylie Lee. So doon ako bumibili ngayon ng tugas na marami kasi nagtatanong sa akin about sa tugas kung sinong binibilang ko. So yun, legit yun si Kylie Lee. Okay, balik tayo ngayon sa cuttings. So ito, ganyan kalaki yung cuttings. Ayan, yung mapapansin nyo, meron na ako isang biniyak. So sa simula pa lang, binibiyak ko na ng maayos yung ugat niya para in case na magkaroon ng roots, nandun na tayo sa tama na ugat compare doon sa itatanim natin to. Tapos yung ugat niya, paikot siya na magkakaroon, hindi natin masabi kung saan tutubo yun. Hindi kagaya nung ganito na nakita ko naman sa ibang bansa yung mga ginagawa nila na 100% dito talaga tumutubo. Minsan, dito sa ilalim ng balat na to, ito yung balat na yan, o kaya dito sa gilid na yan. So, yun. So, mas maganda ako dito tutubo sa gilid na to para mas maganda yung prepare ng ating ugat. So, yun. Ngayon, itong sanga na to, ay itong puno na, itong cuttings na to, meron siyang node. Ayan. So, dito natin puputulin. Pero hindi mo natin puputulin ngayon kasi para ma-secure natin yung node. Yun. So, ito na yung magsisimbolong isang natin sanga. So, yan yung first branch. At ito naman yung second branches natin. So, ayan. Tapos, ito wala na to. Yung isa na to. Masyadong malaki para sa back. Tapos, ito meron siyang node. Ayun. So, sakto siya na may node dito. So, ayan. So, magiging depth o silip sa likod pag nasa front tayo. So, ito na yung first branch natin. Ito yung back. At ito naman yung second natin. So, ngayon, magpapatubo tayo dito sa taas na continue ng trunk natin bago tayo pumunta ng apex. So, yun yung gagawin natin dito sa mga susunod. Pag nagbibiyak tayo ng balat ng sanga, i-prepare na natin kung nasaan yung branches. For example, ito yung first branch natin. So, sa first branch natin, dapat dito siya pupunta. So, dyan natin babalatan. Tapos, ito naman yung isa, yung back natin, dyan natin ilalagay. Tapos, yung second natin, dito natin ilalagay. So, ayan na yung isa. Ayan. Ayan yung binalatan ko. Ayan. Tapos, ito yung second. Ito, tatanggalin muna natin to. Huwag na natin isagad ng sobra para hindi siya sugat. Gawin na lang natin shari sa mga susunod kapag bubuhayin na natin, ay pagbuhay na yung puno natin. Ayan. So, inan natin to. Pwede kasi magkaroon dito ng V na design. Diyan. So, ito ngayon, magiging parang design na lang siya ng puno. Compare doon sa tatanggalin natin ng sagad. Pag tinanggal natin ng sagad, magiging sugat lang siya na malaki. Na pangit tignan. Tipin nyo ha, cuttings lang to. Pero pag ito, nabuhay natin, magandang develop yan. So, yun yung sinasabi ko. Hindi ko siya sinagad. Yan. So, kasi ito, gagawin natin itong shari. Kasi maghanggang baba, gagawin natin yan. So, tapos, ito na, lalagyan natin dito ng sugat, ay, ng hiwa na magiging roots niya. So, gamit ko lang cutter. Oh. Grabe yung lamok dito ngayon. Ayan. So, natanggalan natin. Yan ngayon siya, nakita nyo? Ayan. Kusa na siyang humihiwalay. So, ito, ngayon ko lang ito itatry sa tugas ha. Kasi kadalasan sa ginagawa ko puro hibiscus. Kasi nakita ko naman sa ibang bansa, ginagawa naman nila sa hibiscus ay sa Taiwan na okay naman.
Ito naman dito sa back. So, ayan. Ayun. So, nakakuha na tayo ng 1, 2, 3. Isa na lang para makomplete ang ating nebari. Ayan. Tapos, pag nagawa na natin yan, lagyan natin ng wire para pagka in-split na natin, hindi siya tutuloy hanggang taas. Maganda sana yung strap na plastic eh. O yan, nalagyan natin ng wire. Then, sunod niyan ay yung naghiwalay na kahoy at balat. Kapag ka ang ginamit natin dyan ay madulas, hindi siya tatagal kasi dudulas lang yon. Compare dito, ito, natin niya, yung bato na yan is pumice. So, pag nilagay natin sa loob yan, ayan. Dahil magaspang siya, hindi yan tutulak papalabas. Ayan, ito nyo. Ito, try lang to ah. Sabi ko nga, aral lang tayo ng aral para meron tayong natututunan sa araw-araw. Ayan. Ano siya mga idol? Ayan. Ito yung front. Ayan yung front. Titignan natin yan. Ayan, nakabukas siya, di ba? Ayan. Ngayon, titignan nyo, maliit to, malaki yan. Kasi nga, dahil dito, pag nabuhay yan, ito, ayusin natin, lilinisin natin yan. Nalagyan natin siya ng plate. Yan. Kasi pag di natin nilagyan ng plate, pag sumupling yung ugat niyan, puro pa gano'n yan, puro pa baba. Minsan nakatukod na gano'n. So, ito, plate. Ngayon, itong plate na to, ang tawag namin dito, linso o kaya ay iyero. So, yun. Ayan, bubutasan natin yan, lalagyan natin dyan para magsilbing base sa ilalim at hindi tumukod yung ugat. So, ito, ipapako na natin. Dapat maikli lang eh. Problema, wala akong makita. So, ayan na siya ngayon. Nalagyan na natin ng plate sa ilalim. Ayan na siya ngayon, di ba? Pwede natin itanim. So, ito na, itatanim na natin dito sa paso na to. So, ito ay plastic pot. So, marami nagtatanong sa akin, doon sa aking page, na saan ko nabibili tong plastic pot na to. Pwede nyong i-message si Harvest para makabili kayo ng ganitong plastic pot na good quality. So, makunat siya, tumatagal talaga ng taon, hindi masisira. Kahit na ilang beses nyo gamitin, hindi siya nasisira. So, yan, ganun siya katibay. Tapos, made in Taiwan siya. Ayan yung ano niya. Made in Taiwan. So, yun. Okay, magtatanim na tayo. So, bago tayo magtanim, kailangan natin, ito, kagaya nito, ayan, anchor. So, itong anchor na to ay 2mm. Tapos, screen. So, yung butas niya is 2mm din. So, ito yung gagamitin ko na pang-ilalim. Yan. So, dahil maliit lang siya, maliliit lang din. Ang tawag dito ay gamunggo na pumice. So, ayan, gamunggong pumice.
Lagay natin dyan. Tapos nun, lalagyan natin to ng S1 na binistay. So, ito yung S1 natin. Ayan, yan yung S1. Katapos natin lagyan ng S1, didiligin natin para masiksik. Ayan. Grabe baba ng tubig. Masyadong marami lupa na nalagay ko. Bawas tayo. Ayan. So, nalagyan na natin. Tapos, lalagyan natin yung ating material. So, lagyan natin sa tama. Yung mismong saktong-sakto niyang tanim niya. Ayan. Pagkatapos nun, lagyan natin ng lupa. O, pag malakas yung cuttings, 2 weeks lang yan. Aarangkada na kagad ng supling yan. Ayan. Tapos, dilig uli. Para masiksik. Ayan siya. Kita nyo, yung baba ng tubig, ang bilis. Ang kagandahan niya, pag nabuhay at nag-fertilizer na tayo, hindi matutulugan ng fertilizer yan. So, hindi magdadive ang ating branches. Ayan. Siksik na yan. Tapos, itong dalawa, magkasama. Tapos, ito naman dalawa, magkasama. Sundan nyo lang yung ginagawa ko na pag-a-anchor na yan at pagtatanim. Para matibay. Sa buo kasi iba ang pag-a-anchor. Ito kasi, yan yung ginagawa ko pag-a-anchor sa material para walang galaw. Pero pwede naman yan sa buo. Ang problema lang kasi pagka root bound na, yung punong-puno ng ugat, di na magawa yung ganyan minsan kasi nga hanggang dito may ugat na siya. So, hindi na siya pwedeng ganunin. Ayun. Ngayon, nung inangkor natin siya, nung hinatak natin yan, nagalaw yung part na to. Yung lupa na yan, nagalaw, tsaka ito. Kailangan diligin uli yan para masiksik. Ang bilis mo ba, di ba? Ayan na siya. Ngayon, pag binuhat nyo dito yan, kahit dito nyo buhatin yan, walang galaw yan. Kasi nga, siksik na siksik dyan, bumababa kasi yung lupa pagka dinidilig natin ng tubig. At yun lang mga idol, itong cuttings na to pag nabuhay, pwede nang pilian ng sanga. I-update ko kayo lagi dito sa cuttings na to kung ano yung mangyayari sa kanya sa mga susunod. Yun lang mga idol. Maraming salamat sa panonood ng Art Bonsai 101. Yo!